Parang ganito. Oh, ano yung sunod, Ken? Oh, parang ganito. Bakit? Ano ba yan, Ken? Oo nga, ito nga yung ganito. Oh, asawa ni Bato. Oh, tignan nyo, asawa ni Bato. Kuda ng kuda. Post ng post sa Facebook kung ano-ano pinagsasabi. Ayun, ipinatawag sa NBI. Eh kung hindi lang manahimik, magdasal na lang doon. Lord, ingatan mo lang yung asawa ko, Lord. Hindi yung post sa Facebook, siguraduhin nyo lang ha, na may search warrant yan. Kasi pangit yung ganyan. Sisiguraduhin nyo lang, ganito ganyan, nagbabanta pa. Ayun. Puro kasi kuda, puro post sa Facebook. Ayan. 'Di ba? Hindi na lang kasi pumunta at manahimik, magdasal, ipagdasal ang asawa, o di kaya samahan ng asawa, isuko na lang, isurrender na lang. Hindi, post ng post sa Facebook kasi, ayan. Tignan nyo ngayon, mga kababayan, ayan, ipapatawag tuloy siya ngayon ng NBI. Yan mahirap sa inyo, ikuda kayo ng kuda, mga animal kasi kayo, mabobo kayo. Sa bagay, pag mga DDS nga naman. Eto, pakinggan nyo, mga kababayan. Naka-alerto ang lahat ng opisina ng National Bureau of Investigation sa buong bansa para agad na maaresto si Senador Bato de la Rosa. Ayan. Plano rin ng ahensya na ipasabina ang misis ng senador. Ayan. At live mula sa NBI headquarters sa... Ayan, sige, post ka pa ng post sa Facebook. Ayan, ipatawag ka tuloy. Ayan, sige. Post kayo ng post sa Facebook. Tapos tatakutin nyo pa yung otoridad. O kailangan kumpleto sa search warrant yan. Kasi hindi po pwede yung ganun. Kailangan maayos yung... Ano akala mo sa taga CIDG? Ano akala mo sa PNP at NBI? Bobo? Diba? Ay, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, Ina-underestimate ba naman kasi nila yung otoridad? Ano ba akala ninyo mga DDS? Kayo lang may utak? Tanga, lagi nyong isipin mga bubo kayo. Di ba kung maka-underestimate, naalala nyo yung pinuntahan ng PNP, CIDG at NBI, yung hideout ni Bato sa Pampanga, sa pagmamayari ng tiyuhin ni Robin? Ang sabi ba naman ng asawa ni Bato, siguraduhin nyo lang na mayroong search warrant yan. Siguraduhin nyo lang na maayos yan. Kasi kung hindi, ganyan-ganon. So, ano akala mo sa CIDG? Ano akala mo sa NBI? Hindi mga abogado yung direktor dyan? Ina-underestimate, akala nyo naman kasi ang gagaling ninyo. Diba? O kung talagang matalino kay suko yung Bato. Ganun lang yun. bakit kailangan ipasabina ng NBI si Mrs. Nancy de la Rosa? Ayan na. Kuda kasi ng kuda. Isa nga ang asawa ni De La Rosa sa mga balak ipatawag ng National Bureau of Investigation. Ayan. Ayon mismo kay NBI Director Melvin Matiba. Anya, isa si Mrs. Nancy de la Rosa sa mga huling nakasama ng senador bago ito tuluyang maglaho mula sa mata ng publiko. Kung nanahimik ka, hindi sana maisip ng NBI, oo nga naman, asawa niya ang last niyang kasama, so asawa niya ang pigain natin. Asawa niya ang ipa-NBI natin, ipatawag natin, itanong natin kung nasaan. Kasi ganito yan mga kababayan, pagdating siguro doon, i-check yung mga cellphone niya, di, malalaman ngayon. Alam niyo, sa totoo lang, sana hindi mangyari na ang asawa ni Bato pagdating sa NBI gawin nilang alam niyo yung palit ulo? Pag hindi ka sumuko, di namin pauwiin asawa mo. Di ba ganyan yon mga kababayan sa pelikula? Di ba sa pelikula, pinapanood natin, kapag may atraso sa'yo yung, sa pelikula dati, nila Bong Revilla, nila Lito Lapid, di ba, nila Cesar Montano, nila Robin Padilla, di ba, kapag halimbawa may atraso ka, yung anak mo, asawa mo, kukunin nila pag hindi ka magpakita, hindi namin pauwiin yung anak mo, parang ganun, di ba? Buti na lang, hindi to drama, hindi to pelikula, kasi kung pelikula na, alam na natin yung susunod. Na mula nang huling makita si Senator De La Rosa matapos tumakas sa Senado madaling araw ng May 14 kasama ang kanyang aide at ni Senator Robin Padilla. Pinagbasehan ng NBI ang mga social media posts ng asawa ni De La Rosa na ginamit umano ng kanyang asawa ang barilan sa Senado noong May 13 para makatakas. Pakinggan natin ang pahayag ni Matibag kaugnay dyan. Ayan. Of course, we're contemplating on issues of subpoena to his wife also. Kasi may statement siya yung wife niya, if you will recall, sa sa online news nyo, that what happened on May 13, yun yung ginamit na opportunity ni Senator Bato to escape the arrest. Ayan. Madaldal kasi, post kasi ng post.
patuloy daw ang manhunt ng NBI sa posibleng kinaroroonan ni De La Rosa. Anything is possible. Ayan. Post kasi ng post. Ayun, isa tuloy siya sa pinaghinalaan. 'Di ba? Na yun daw ang putukan sa Senado, yun daw yung rason. Ginamit na escape plan ni Bato para makatakas. Post kasi ng post. Syempre, na-save na ng NBI yan. Kahit burahin niya yon, hindi niya yun kasi na-screenshot na yun. Na-share na ng ilang libong share yun eh. May comment na ng ilang libong comment yun eh. Yan kasi. Kaya isa yan sa iwasan ninyo. Isa yan sa anuhin ninyo, no? Dapat kasi manahimik na lang eh. 'Di ba? Dapat kasi pag ganun, tahimik na lang, magdasal. 'Di ba? Kung ayaw mo isuko asawa mo, di magdasal, hindi yung lumalaban ka. Akala mo naman walang kasalanan asawa mo. Pag sure diha, si Digong na mismo umamin. Yan si Bato de la Rosa. Death squad rin yan. Hindi si Digong ang sisihin nyo. Sa asawa ni Bato, si Digong ang sisihin mo kasi si Digong nagsabi sa Quadcom, ito, yung mga kahilera na yan, mga retired general, death squad, dumadaan, death squad yan. Yung senador dyan, kaupo sa likod mo, death squad rin yan. Inamin ni Digong eh. Kahit anong tanggi ninyo, si Digong na mismo, either legal or illegal, akin yan. Sabi ko sa mga pulis, gumawa kayo ng paraan, convince, para may rason tayong patayin sila. Anuhin nyo, kausapin nyo, i-convince ninyo na manlaban para may rason tayong patayin sila. Di ba? Gusto nyong marinig na si Digong mismo ang nagsabi. Eto Digong. Oo. Death squad rin yan. May yes, I do interject. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Ayan. Puro commander ng death squad yan. Patay. I thought there was no existence. Trabaho ng police yan. Literally, hindi ko sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo niyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Di ba? Inamin ni Digong. So, paano ngayon? Death squad, dumadaan. Police yan, PNP police yan. Senador yan, sa likod. Si Senador De La Rosa, death squad rin yan. Inamin eh. Inamin. Samahan niya sa dahig. Putang ina, may pahamon-hamon ka pa. Mr. Trillanes, make my day. Ngak ka lang nangak-ngak. Sumama ka ba sa akin magpusas? Death squad rin yan. Tapos sabi ni Bato, mamatay man ako, Pigsman. Hindi ako death squad. Putang ina. Kahit magsinungaling ka dyan, Bato, kung si Digong na mismo nagsabi, ano to? Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So pag magsinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang ganun isili. Lahat yan sila, ito, si Danao, ayun si Danao. Nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Di ba nagdadasal? Ilan ba pinatay mo? Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Danao, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na nakatali yung paa, pati kamay sa likod or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito,
prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Di ba? Ayan, Prangkahan tayo. Encourage to criminal to fight para may rason tayong patayin sila. Putang ina, 10 pulis, isang baril, ay isang adik. Kahit ako adik, manglaban ako, isang bala ko, 10 ang titira sa akin, patay talaga ako. Di ba? Encourage the criminal to fight para may rason na patayin. Correct. Yes, correct. Very correct. Di ba? Sabi nga ni Risa Hontiveros yan, Mr. President, tama ba to? Narinig ko na encourage the criminal para may rason kang patayin. Yes, correct. Very correct. Tang ilang yan. Kaya kayo, sumasabit. Magdasal na lang kasi kayo na sana magbago pa ang isip ng mga ICC. Ito na si Arlinda, Refugio, bugo ka, can't understand. Ako pa, hindi maka-understand. Putang ina naman, Putang ina naman, Arlinda. Ako pa yung bobo. Aba, kung ikaw matalino, sige nga, bakit hindi makauwi si Digong? At bakit ka nagsuporta kay Digong? Kung matalino ka. Ako pa yung bobo, sige, mga DDS. Isa lang tanong ko, sagutin ninyo kung matalino kayo at kami ang bobo. Kung si Digong walang kasalanan, ba't hindi makauwi? Kung kayo ang matalino, kami ang bobo. Di ba? Klarong-klaro sa sinabi ni Digong, encourage the criminal to fight. Paano kung ang criminal na sinasabi niya, hindi pa nga siya sure na criminal yun Hindi pa nga siya sure na addict yun Bakit? Una, paano niya nalamang addict? Drug test ba niya? At higit sa lahat, wala sa Philippine Constitution, kung matalino ka, Erlinda, wala sa Philippine Constitution na pag nakita kang nagshabu, barilin. Bakit? Maglabas ka ng article sa saligang batas na kapag nakita kang nagtinda ng droga, binapatay, binabaril. Kapag nakita kang gumamit, binabaril. May ganon? Ang nasa saligang batas, kung matalino ka talaga, Erlinda, ganito lang yan, Erlinda, putang ina ka. Ganito lang yan. Pag nakita ng adik, arestuhin, pusasan, ikulong, kasuhan. Pag nakalusot, absuelto, laya. Pag hindi nakalusot, kulong. Di ba? Yan ang nasa saligang batas. Pero wala sa saligang batas na shoot to kill. Pag nakita mong nagnakaw ng mangga, barilin, putang ina mo, wala sa batas yan. Sino mga abogado na nood sa akin, magbigay kayo ng Article 1, 2, 3, 4, 5 kung anong number yan. At anong Philippine Constitution, anong yan, Republic Act. Na pag nakita mong nagnakaw ng mangga, barilin, patayin. Nakita mong gumamit ng shabu, barilin, patayin. Nakita mong nagbenta ng shabu, barilin, patayin. Saan? Anong article yan? Anong Republic Act yan? Saan yan makikita sa saligang batas, libro sa Pilipinas about sa law na may ganyan? Pakisagot, Erlinda. Diba? Walang ganun. Maskin yung sinabi ni Digong, encourage the criminal to fight, walang ganyan sa batas. Ang ginawa ni Digong noon, silent martial law, may sarili siyang batas. Diba? Ganun yun. Kung kayo ang matalino, asa na, Erlinda, ang sagot mo? Sige, sabihin, subukan mo yung anak mo, pagamitin mo ng shabu. Ngayon, pag nakita ng pulis tinukhang, anong sasabihin mo? Sir, bakit mo naman tinukhang? Hindi mo naman lang inaristo, pinakulong at kinasuhan. Kaya dito mo maiintindihan yung mga magulang ng mga adik na may rason silang mag-react. Kasi ang nasa batas natin, kapag adik, hulihin, pusasan, ikulong. Wala sa batas na pag-adik, barilin. Kaya nga may rason yung mga nanay, mga tatay ng mga adik na namatay, nakasuhan si Digong kasi wala yan sa batas.
Tama ang ginawa ni Digong na patayin ang adik, pero mali ang implementation. Walang mali doon sa patayin ang adik. Ang mali doon paano nila inimplement. Pwede kang magdeklara patayin ang adik kung martial law. Hindi tayo martial law. Diba? Yun ang sagutin mo, Erlinda. Putragis na yan. Tapos kami pa ang bobo. Kayo pa ang matalino. Saan ka nakakita na si Digong kinidnap? Saan ka nakakita ng kidnap? Binasahan ng Miranda rights. Saan ka nakakita kinidnap? Namalo pa ng cellphone yung asawa, na bukol pa yung ulo ng pulis. Saan ka nakakita kinidnap na halos araw-araw binibisita ng mga anak? Kung kinidnap yan, hindi mo alam kung saan dinala. Ang totoong kinidnap, yung mga sabungiro. Yun yung mga kinidnap kasi hanggang ngayon hindi nila alam kung saan napunta. Di ba? Yun yung totoong kinidnap, yung mga sabungiro na hindi mo alam kung saan napadpad, saan hindi ka nakikita yung mga katawan ni. Yun yung kinidnap. Pero kay Digong, hindi yung kidnap. Katangahan yun sa mga naniniwalang kinidnap. Putang ina, kinidnap daw. Saan ka nakakitang kinidnap tapos maghabulan pa yung mga anak kung sino unang pumasok? Saan ka nakakitang kinidnap na kausap mo doon, naghilot-hilot pa sa paa? Putang inang yan. Basta malinlang lang ang tao, mapaniwala lang nila ang tao, mga bobo katulad ni Erlinda. Kawawa naman si Tatay Digong, kinidnap. Sige nga, paki-explain anong rason at saan banda, anong anggulo kung bakit siya nakidnap. Sige, tanungin ko kayo, mga DDS. Anong parts o saang parts, anong anggulo, saan banda na matawag mong kidnap? Si Digong. Paano mo sabing kidnap tapos may kasamang abogado? Yung abogado nga hindi na makahinga kaya hindi kasya ang seatbelt. Kidnap tapos may kasamang abogado? Kidnap tapos ipasama ang asawa, ayaw sumama kaya wala daw passport. Kasi gustong yumakap kay Ipe. Diba? Kinidnap si Tatay Digong. Pero ipapasama ang asawa, ayaw sumama kasi didikit kay Ipe. Wala ako passport, hindi ako sasama. Pero kakalapag lang niya, galing Hong Kong. So anong pinunta mo doon? Private plane sinakyan mo? So si Hanilit na palang nagmamay-ari ng Cebu Pacific? Kasi walang passport? Putang inang yan. Walang passport? Dalawa nga yung passport niya, Pilipinas at Amerika. Tigil-tigilan nyo nga kami. Tapos kinidnap. Ayaw niya lang taga, gusto niya magpayakap ng mahigpit kay Ipe. Sabi nga ni Digong, si Ipe, pag yumakap yan, kawawa ang babae, durug. Durug na durug. So yun lamang, mga kababayan, yung ating reaksyones sa mga oras na ito.